Good morning, mga minamahal namin viewers, mga kabsat, mga kalakay, ano ba, mga manang, mga manong. Ah, so magluluto tayo ng ng ating almusal. So, cameraman natin si Amaro. Pakita mo, nak. Yan, nagluluto ako ng adobong hito kagabi. Hindi ko na i-vlog, kaya yan, tignan nyo na lang. Ayan na yun, napakasarap, ang laki po ng bugi. So, pandagdag po natin yung galing blessing na dinala noon nila Junjun, itong corn beef tayo. Tapos may sibuyas. So, yun mga namahal kong viewers, no. Ito lang muna, luto muna tayong almusal at maya meron tayong mga bagay na pag-uusapan. At syempre kasama kayo sa, 'di ba? Sa magbibigay tayo ng mga ating opinion din. Siguro pagsasabay-sabayin ko na 'to, abangan niyo na lang. Syempre nagbigay na ng opinion si gulat din ako, nagbigay na ng opinion si Intoy. Intoy, shoutout sa mga adventure natin diyan. Tapos si Kuya Damo, may opinion din. At ang isa pa si Power Renji. So, yun mga business, hihimayin natin isa-isa yan. May mga nababasa kasi akong komento na bagay ako maging reactor. So, testing ko mga minamahal kong viewers kung kaya ba or anong tawag dito, maganda ba yung aking mga pagre-reaction. So maya-maya natin gawin yan at luluto lang muna ako ng aming almusal. So balikan ko kayo. So yun mga minamahal namin viewers, sa mga kapsat natin dyan, mga kalakay, pwede ko itawag sa aking mga viewers, kapsat, kalakay, manong, manang, ano pa ba? Yun pa lang ang aking mga pinagpipilian mga minamahal namin viewers. At syempre babatiin din natin ang mga ka-business natin dyan, ang mga ka-BJ natin dyan, mga kabay June, mga kabay, mga kabugbugan. Yun. So yun nga mga minamahal kong viewers, pag iisa-isahin ko na to kasi meron napanood ko yung nagbigay na rin ng kanilang saloobin at pananaw, si Intoy, unahin natin, and then si Kuya Damo, nagbigay ng katapos ko lang panoorin, mga 2 beses ko pinanood para siyempre imayin natin yung kanilang mga naging pahayag. So si Power Renji din yon. Oy, shout out nga pala kay Kuya Renji, siya ding Ilocano yan at nasa Saudi yata ngayon siya. So nakakatuwa at nakabalik na pala siya sa ibang bansa. At sa akin ng mga natatandaan is medyo nag-struggle siya sa kadahilan ng hindi yata naging maayos ang kanilang hiwalayan ng kanyang dating partner na si Ate Elbindo. Wala na tayong pakialam doon at natutuwa lang ako at naka-recover na si Kuya Renji sa kanyang mga pinagdaanan. So yun, sino ba ang umunahin ko? Yun, unahin ko na siguro si Intoy sa mga ka-adventure dyan. Actually, wala naman siya masyadong wala siyang masyadong nabanggit. Meron lang yung nabanggit siya doon na yung sinasabi nga daw na hindi mahayos yung paghihiwalay nila ng kuya ka business, pero ang sabi niya doon is nagchat siya, nagpaalam siya ng maayos. Kumbaga binigyan na lang siya ng ng hindi magandang anong tawag ito, hindi ginawan ng kwento, parang ganon. Correct me if I'm wrong mga minamahal namin viewers. At hindi pa ako ganun ka-eksperto sa larangan ng pag-reaction. Sa akin lang kasi, nagiging totoo lang ako kung ano yung nararamdaman ko at kung ano yung napanood ko, doon lang ako bumabase. Nagiging tapat lang ako sa aking damdamin. So, yun, tama naman si Intoy na yun nga daw, hindi siya
hindi na siya dapat pang maki sausaw sa issue na yon kasi ano din, maano daw yon, problema parang ganon, hindi daw maganda sa kanilang hindi maganda sa ano ba to? Pakiramdam or masakit sa ulo parang ganon. Well, tama naman siya sa kanyang ano. Meron pa pala yung hindi siya simula nung umalis nga sila sa ka-business kahit anong itinapon na mga masasamang komento at mga pambabash, hindi siya sumasagot kasi hindi niya ang tawag dito, hindi niya marapat pang intindihin yon dahil ang iniisip niya yung kanilang kabuhayan, kung paano sila magsisimula ng panibago. So yun mga minamahal naming viewers, tama naman si Intoy doon. At ako siyempre bilang isang dati niyang nakasama natutuwa sa mga nangyayari sa buhay nila. Yun nga pala, ang aking parang nakabili na din siya ng bangka, may babuyan sila at maganda yung bahay. So proud tayo na 'di ba? Nakasama natin sila. At natutuwa tayo na ganoon yung nararating nila sa buhay. Wala din naman siyang mga nabanggit na against or tama nga yung sinabi niya na mas mabuting manahimik na lang sila kasi 'di ba? Less talk, less mistake. Sa akin kasi ako nagbibigay lang naman ako ng aking saloobin at nararamdaman. So nagpapakatotoo lang ako sa akin sarili, 'di ba? Sa mga para sa akin hindi naman big deal 'yun kasi nga nagsalita lang ako bilang isang dating kagwang sa aking nararamdaman at sa aking tingin hindi naging failure kaming mga kagwang. So siguro ito na rin yung yung huling pagsasalita ko, huling pagbibigay ko ng aking tawag ito? Pagbibigay ko ng aking may mental block ako mga minamahal kong viewers. Pagbibigay ko ng aking saloobin sa naging issue nga patungkol sa pagiging failure ng kagwang. At marami kasing maraming binabato ako ng komento na hindi maganda, ganun din sa kabila. So mamaya tatalakayin natin yan, dito muna tayo kay Intoy. At katulad nga ng sinabi niya na mas pinili niyang manahimik at hindi na sumagot pa sa mga nambabas sa kanila at sa mga tinatapong hindi magagandang salita sa kanila. Well, believe ako sa ganong ginawa niya kasi nga nakita naman natin kung paano unti-unting umayos ang kanilang kalagayan. Kaya mainam din yung discarding ganon, maganda rin. Kasi para sa akin, 'di ba? Mas magandang piliin mo na lang siguro yung makakabuti sa inyong pamilya, 'di ba? Kaysa yung makipagbalitaktakan ka pa sa mga nagko-comment sa mga basher na, 'di ba? Hindi ka naman mananalo sa mga 'yan eh. Basher is a basher, ganun lang 'yan. Hindi mawawala sa atin 'yan. At medyo hindi kasi mahaba yung naging pagbibigay ni Intoy ng kanyang saloobin, kumbaga. At hindi na siya wala na siya sa wala na siya sa poder, wala na siya sa poder para makisali pa sa isyong pagbuwag ng kagwang dahil sila nga ang unang umalis. Sa akin, okay lang naman yung ganun. At siyempre, karapatan niya yon. At nakikita naman natin na maganda yung tinatakbo ng channel at ganda yung kanilang pamumuhay. So, yun lang. Tama yung discarding niyang ganun na wag nang sumagot pa at wag nang makipagpalitan pa ng hindi magagandang komento sa mga viewers. So yun lang naman ang aking maibibigay na aking
saloobin sa naging vlog ni Intoy kasi hindi naman ganun kahaba yung kanyang mga nabanggit doon eh. Well, even though nabanggit niya ako na, di ba? Isa rin ako sa mga siyempre nung nandoon ako sa KB, nung umalis sila, isa rin ako sa nasaktan at isa rin sa nakita ko kung paano kagulo yung sitwasyon nung sila ay nagkakaroon ng hindi pagkakanawaan ni Kuya ng pamilya niya, siyempre si Nika. At sa akin wala naman akong masamang tinapay Intoy. Naglabas lang ako ng saloobin ngayon kasi nga ang nangyayari sa mga komento hindi dahil kay Intoy, kay Nika, kundi sa mga nagiging komento noon ng mga tumutulig sa ka-business official at tumutulig sa din sa ka-adventure. So sa akin wala naman akong pinapanigang even though doon ako nakatira noon. Siyempre yung saloobin ko at yung simpatya sa ka-business dahil syempre nakikita ko kasi yung sakit na nararamdaman ni Kuya noon, yung kahit hindi niya sabihin yung frustration niya. Ito naging okay naman na, so yun, maging move forward na lang siguro tayo na kalimutan ng lahat at doon tayo sa parte na respeto pa rin at pagmamahal yung dapat mangibabaw. So yun mga ka-business, yun lang naman ang aking may bibigay na saloobin at komento sa naging reaction ni Intoy. So ngayon dito naman tayo kay Power Ranger. Napanood naman po siguro nung iba yung vlog lang, latest vlog lang yun ni Power Ranger na may mga nabanggit din siya na sabi niya nga tama ang both side, di ba? Siyempre walang mali sa both side at mas piliin na lang siguro maging masaya. So ano pa ba yung nabanggit ni Power Ranger? Do siyempre isa din pala siya sa dating inalok na maging kagwan pero tinanggihan niya at sabi niya nga pala dahil sa sariling sariling desisyon. Siyempre alam ko nakasama niya din sabi niya nga tumira din sila sa ka-business official. Nakasalamuhan niya. Tama, 'di ba? Yung turo nga yung hint, yung sinabi niya na pag nandoon ka sa ka-business official, gigising ka sa umaga, titignan mo kung anong pwedeng maging gawin doon. At pagkatapos na ng mga trabaho, syempre tatambay at hihintay yung go signal ng ka-business kung may magmi-mission o magba-vlog. So, wala yung freely na, 'di ba? Yung hindi ka halimbawa may gusto kang puntahan, kailangan mo pang, 'di ba? Syempre nga nakikitira, kailangan mong magpaalam. Hintayin silang magising bago, 'di ba, kausapin. So, nabanggit lahat ni Kuya Renji yan ni Power Ranger sa kanyang vlog. At ang kanyang nabanggit lang naman doon sabi niya tama ang ka-business. So, para sa akin, ako kasi yung aking pagbibigay ng komento nung yun nga sa failure is dinisagreehan ko talaga. Business namin minamahal. Kasi nga marami pang nagko-komento, may mga nagko-komento na ang failure daw yung samahan, yung kagwang. Hindi po hindi nyo pwedeng sabihin na yung samahan or yung ginawang grupo. Kasi ito lang mga kabisnes namin minamahal. Simulan natin kay Bay, ang unang kagwang, panganay na kagwang. 5 years na nakasama yan. Why? Bakit naging failure? Sa 5 years na yon na nag-mission sila, nakilala nila si Bong at naging viral. So, andyan si Bong, andyan sila Intoy. Matagal na panahon din ang naging pagsasama ng kagwang at kabisnes official. So, uulitin ko lang ulit po at ipapaunawa sa inyo. Pag sinabi kasing kagwang, sabi niya yung kagwang lang na grupo. Ang kagwang, ginawang kagwang, mga tao din yan kami yan di ba? So paano mo sinabing yung failure yung samahan or di ba? Hindi po ganun na maraming ganito yan, yung sinabi lang baka ang ibig lang sabihin ni ka-business na failure ang kagwang kasi yung grupo nabuwag. Di ba? So bakit nabuwag, di ba? At sinabi niya nga na ako ang nagtayo ng grupo ay ang kagwang kaya ako din ang may karapatang bumuwag, di ba? Syempre siyang siyang bumuo nun. Siya din may karapatang bumuwag nun. Wala pong question doon, walang kumi-question.
ang akin lang naman kasi yung sa salitang failure Kumbaga, 'di ba? Bakit naging failure, 'di ba? Hindi niya naman sabi niya nga failure ang kagwang is a big ang kagwang ay isang big failure sabi niya. Tapos sinabi niya doon na hindi niya na kailangan pang no need to explain. So hindi niya sinabi kung bakit failure ang kagwang. Kung nasabi niya sana yon na bakit naging failure ang kagwang, hindi ako magsasalita at hindi ko kokontrahin yung sinabi niya yon, 'di ba? Tahimik, 'di ba? Hindi ako magsasalita kasi bilang isang naging membro ng ka-business family at daking ting kagwang, kasali ako doon sa sinabihan ng failure even though hindi pa naman din ako ganun nagsasucess. Kumbaga, wala pa sa 0.1%. Parang, 'di ba? 0 kumbaga, ngayon lang tumataas yung views ko nung sinimulan kong reaksyonan yung kagwang na yung sinabi na yon ng ating minamahal na ka-business na failure ang kagwa Kasi nag-disagree ako dahil hindi, 'di ba? Hindi failure ang kagwang, nakatulong mo yan, nakatuwang mo yan. Kaya nga katuwang sa pagtulong Hindi niya ba kami naging katuwang sa pagtulong? Hindi niya ba kami naging katuwang sa buhay? Na kung kailangan hindi maganda ang pakiramdam niya, nang kompleto pa kami, hindi may nararamdaman siya na hindi niya kaya, makikisuyo siya sa amin, mag-vlog muna kayo ng ganito, i-vlog niyo muna ako. So, 'di ba? Hindi failure ang kagwang. Kagwang is a success sa bawat isang kanilang tinatahak. Success ang kagwang kasi na-absorb nila yung turo ng ka-business. Tulad din ng sinabi pala ni Kuya Renji, di ba? Na ganun. Na-absorb yung itinuro mo Na-absorb nila yung, di ba? Kung paano magsalita sa harap ng camera, kung paano ihilera, ihanay yung pagbablog, di ba? Di ba? Yung pag-edit, di ba? Yung pagsasalita, di ba? Sa akin, kung tutusin, ako noon talagang nawalan ako ng confidence na magsalita at humarap sa inyo. Pero nung nakabalik ako, inunti-unti ako ni Kuya Lagi niya akong kinakausap. Kalimutan mo na, nakaraan na yon, okay na tayo. 'Di ba? Masarap sa puso na nagyayakapan tayo pag meron tayong mabigat na pinagdadaanan, 'di ba? Na sinasabihan mo, "Oh, kaya mo 'yan, lakay." Ibalik mo yung dating isong yun, 'di ba? Naging successful siya sa akin na ibalik ako ulit kung ano ako, 'di ba? Hindi ko man naibalik ng 100% pero sa totoo lang ang laking tulong ng aking dadalan po yung kapatid ko. Yan, excuse me. May matalastas yun. So, 'di ba? Hindi as naging isang kagwang, successful siya sa akin kasi nga nagawa niya ako uling ibalik kung ano ako yung dati. Na napapanood niyo ako at tinutuloy ko yung, 'di ba, yung buhay. At ang laking tulong pa sa akin ng channel ko, 'di ba? So, hindi, alam nyo mga minamahal na viewers, hindi ko rin, hindi ko naiintindihan kasi, sabihin na lang nating, sa amin naman ng ka-business official at sa akin, walang problema sa akin, di ba? Tulad nga ng sinabi na ito yung huli kay Kuya Damo na may binanggit siya sa mga pagkokomento na parang yung komento is grabe naman, sobra naman. At nasabi niya din yung nagkokomento at nagre-reaction, siyempre kasama ako doon, nagre-reaction ako Yung pinagsasabong kasi pinagbabangga niyo yung dalawang, di ba? Dalawang dating magkasama di ba? Sa mga alam ko maraming malalawak ang pag-iisip sa inyo, meron yung iba-iba kasi na napaka-close ng utak. Sarado masyado yung utak, magko-komento lang kung ano yung, di ba? Yung hindi nila iniisip din yung pagko-komento na, di ba? Sasabihin, oh, ganyan si ka-business, ganyan. Pero wala na, anong tawag nito? Mayabang, dominante, ganun. So, parang pinagsasalpok ang magkabilang panig. Sa akin sana naman wag ganun. Kumbaga kasi parehas nyo, unang-una, ang minahal nyo ang ka-business official. Nung inintroduce kami sa inyo ng ka-business official, ay
kami din minahal nyo. So, pare-parehas nyo naman kami minahal. Kaya, sa akin, ako, sobra ako nagpapasalamat sa mga viewers kasi grabe talagang inano nung yung views ko, yung sa mga ano ko, talagang pinapanood nila. At marami nga nagsasabi, isa yan si Taong Galas na nagsabi na siguro kung yun lang yung pagre-reaction ang ipapatch mong content, eh magtatagumpay ka. Sa akin kasi parang hindi pa ako ganun ka ano eh, hindi pa ako ganun ka, anong tawag doon, hindi pa ako ganun kakomportable, hindi pa ako ganun kakomportable. At yun din pa yung mga patungkol pa nito kay Power Ranger sa kanyang naging reaction na, di ba? Sabi niya tama ang both sides. So sa akin wala din naman akong masamang tinapay kay Power Ranger kasi ako yung isang tao na pag ang isang tao eh naging kaibigan ko at napalapit sa akin, ano yan eh, ayoko magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Minamahal ko yan kasi alam ng mga kaibigan ko yan nung nasa Sambales pa ako kung paano ako maging kaibigan sa kanila, maging tropa sa kanila. As in talagang kung kaya kitang ipagtanggol sa kahit anong sitwasyon, hindi kita iiwan sa mga anumang, di ba, sitwasyon sa buhay. Ganoon ako eh. Ayan, si Bay, sila Intoy, naging party, may party yan dito sa puso ko. Minahal ko yung mga yan. Kasi mas masarap sa puso yun eh. Kasi may parte ng buhay ko na, yun, sige, dadaan na ulit yung mga kapatid. Takbo na tayo. May naging parte kasi ng buhay ko na napaka-negatibo ko, na napaka balat sibuyas ko, na napadali akong magalit. Kaya sabi ko nung habang tumatanda tayo kasi nare-realize natin na mas masarap palang matuto ka magpatawad, tumanggap ng pagkakamali at yun, kapayapaan, magmahalan lang. So yun lang naman sa kay Power Ranger. Congrats at nakabalik ka na pala dyan sa abroad at tuloy-tuloy lang kung ano man yung mga pinagdaanan natin kasi halos pareho kami ng kwento ni Power Rangers, dumaan sa ganung mga pagsubok. Tuloy-tuloy lang at sana makabalik ka man sa Pilipinas, baguhin na yung mga nakagawain dati, tapos yun, hanggat may pagkakataon na bumalik sa ibang bansa, grab yan. Dito naman tayo ngayon, minamahal kong viewers, kay Kuya Damo. Medyo nung una, tatlong beses ko ba pinanood, 2 beses, naguguluhan ako sa gusto niyang gusto niyang i-pinpoint. Pero nung inulit-ulit ko na, at saka yung title niya parang sobrang sinakal, kinulong, parang ganun ba yung ni Kuya Damo? Kinulong ba o sinakal, ganun, nasasakal, ibig sabihin siguro yung, di ba, yung basta yun kasi, yun yung medyo na kaya nung pinanood ko, medyo naguguluguluhan ako yung sa mga binabanggit niya na ibinoon doon yung pagdedepensa niya sa ka-business. Siyempre, kahit sino naman, di ba? Hindi ko alam kung sarili niya bang opinion yun o di ba? So, yun lang sa akin kasi medyo parang salasalabat yung naging ni Kuya Damo na patungkol sa, di ba? Pero ang na-pinpoint ko doon is yung mga nag-reaction at saka mga nagko-komento ang kanyang pinapatungkulan sa mga, lalo na yung nababash nga si Kuya kasi pati kami parang ganun din eh. Ako, si Taong Gala, sino pa ba yung mga nag-reaction na din ni Kuya doon na ni Kuya Damo na, di ba? Sa akin wala namang masamang tinapay, reaction ko yun eh. Para sa akin yung mga nagko-komento, nakikiusap naman ako na sana wag ganon, yung sobrang, di ba? Yung below the belt na sinasabi nilang komento. Sa akin nakikiusap ako sa mga viewers, di ba? At hindi, you cannot please everybody naman eh. So sa pamamagitan na lang ng pakikiusap at, di ba, pasasalamat sa mga viewers,
Lalo na, ako may basher din ako, marami din akong basher eh. Dati nga hindi ko pa kayang saluhin yung mga basher na yan. Talagang as in, nung mga unang pagkakataon na umalis ako at gumawa ko ng channel ko, grabe yung ay nako, gusto ko kung kaharap ko lang yung mga basher, talagang gusto ko makikipagbugbugan ako eh. Pero habang lumilipas at panahon at siyempre natututo tayo, kasama pala sa buhay ng magiging isang vlogger, content creator at influencer na magkaroon ng basher kahit na yung mga yan sila Ivana Alawi, yung mga malalaking content creators, iba pa pang mga sikat dito, Kongs TV, meron din mga basher yan, di ba? So, para sa akin ako kasi siguro doon na lang tayo sa gawin natin yung tama at maging totoo tayo sa sarili natin. Sa akin masaya ako ngayon sa mga nangyayari. At sa side naman ng ka-business, alam ko naman kayang-kaya ni Kuya yan na ganun man ang pinagdadaanan ng kanyang channel. Di ba? Sa akin, iwasan nyo na lang siguro yung mga nigabit. Sa akin lang, Kuya, kung papakinggan mo ako, iwasan na lang yung mga negatibong content. Yun lang. Yun lang sa akin. Kasi doon ka talaga nagka-problema eh. Doon ka unti-unting bumagsak sa puro negatibo, puro isyong content. Yun lang ang masasabi ko, Kuya. Pero sa puso at isip ko, wala akong galit kahit kanino man, especially sa ka-business. Wala akong tampo, wala akong sama na loob, wala ako sa posisyong magtampo, magalit, at magkaroon ng sama na loob sa family ka-business kasi sila ang dahilan kung nasaan ako ngayon at kung bakit ako naka-recover. Paulit-ulit ko pong sasabihin yan sa aking mga vlog na wala akong tampo, walang galit, at wala nang sama na loob. Hindi ko lang alam sa kanila kung sumama yung loob nila sa akin dahil sa yung sa vlog ko ngayon sa failure is yun ang aking pananaw eh. Yun yung nararamdaman ko kasi ang kagwang na binigay nyong kumbaga katawagan sa amin, minahal namin yan eh. We are proud to be kagwang and now we are ex-kagwang kasi dinumulis na. We are proud. Diba? So, yun kay Kuya Damo, may mga sinabi siya na hindi ko magets pero nung na-realize ko may punto din siya na may nagsabi nga doon Damo, nagsalita ka pa ikaw naman ang unang-unang pasaway diyan nung hinahanap ka nila, hindi ka mahanap, ikaw naman ang unang umalis, ganun. Kasi ano na lang siguro may kanya-kanya naman dahilan, mga minamahal namin viewers. At sa akin, ito lang po huling huling vlog ko na to patungkol diyan sa issue na yan. At gusto ko yung magiging mga susunod na vlog ko is mas kapupulutan ng aral or makapagbibigay ng inspirasyon sa bawat manunood. So ganoon ang last na pagsasalita ko na po to. Tatapusin ko na yung gano'n sa failure kasi nasabi ko naman na yung kung ano yung nasa loob ko, na ipaabot ko na sa viewers, at salamat sa mga tumanggap ng positibo at salamat din sa tumanggap ng negatibo kasi dalawa lang yan sabi nga, dalawa lang ang tao sa mundo. Dalawa lang ang taong nabubuhay sa mundo. Yung manloloko at yung naloloko. Yung ba yun? Ganun pa ba yun? Tama. Correct me if I'm wrong, mga minamahal namin viewers. At para sa akin, mas piliin pa rin natin talaga na yung magpakumbaba, tanggapin kung anong mali. Lumapit tayo sa ating Ama, manalangin tayo. Kung may mga time na nangihina tayo, tanging Diyos, lapitan natin. Hindi ka mabibigo dyan dahil maraming pagkakataon, nasubok ko na yan. Na tuwing ako'y nadadapa, tuwing ako'y nangihina, nananalangin ako ng taimtim sa ating Ama. At pagkatapos sumanalangin, napakasarap na sa damdamin. So yun, peace lang, pagmamahalan lang. Inuulit ko po, huling vlog ko na to patungkol sa issue na yan, yung failure. At akin napanood ko lang din naman yung reaction ni Intoy na hindi naman ganun na
Wala naman siyang mga nagbanggit na negatibo doon. Ganon din kay Power Ranger, ay Power Ranger, yan, na okay din naman yung kanya naging reaction. At ito si Kuya Damo lang medyo ako naguluhan nung umpisa kasi, di ba? So, wag natin pagsabungin mga minamahal namin viewers. Kami, sila Bay, sila ka-business, wag nyo kami pagsabungin. Iisa ang aming hangarin at iisa ang pinanggalingan namin. Sa ka-business official kami nagsimula. At yun, paulit-ulit naman yan eh. Hindi na, 'di ba? Hindi na din namin siguro ipapangalanda ka lagi kasi yung utang na loob namin sa kanila nasa puso na namin yan. Yung pasasalamat namin sa ka-business official nasa puso at isip namin yan. Alam din nila yan na, 'di ba? So, sa akin kailangan lang din natin minsan na wag lang yung sarili natin ang intindihin natin, wag lang yung sarili natin ang paniwalaan natin. So, makinig din tayo sa iba. Kasi diyan tayo matututo. At the end of the day, 'di ba? Mas masarap pa ring magpatawad at maging mababa ang loob. Dahil napakaigli lang ng ating magiging pag-stay dito sa mundo. So, sa akin minamahal na business ako masaya ako ngayon sa nangyayari sa akin. Ayun nga, nakakapagtrabaho ako. Nakakapag-vlog pa ako. So, tomorrow is Monday. Yun nga, update lang sa pinapasukan namin kasi 3 linggo na din kami hindi nakabiyahe. May meeting kami bukas sa isa sa mga bodega kasi marami kami. Magbi-meeting ang mga driver at saka mga painante. Hindi ko lang alam kung anong oras pa. So, baka magtuloy-tuloy na naman yung aming biyahe. Hindi ko alam kung abra or baka mas malayo pa. So yun mga minamahal kong viewers, yun lang muna ang aking magiging vlog. Uulitin ko po kasi marami nagko-comment, huwag kayo magtanim ng sama na loob, huwag kayo magalit sa business kasi diyan kayo nagmula. Wala pong sumasama ang loob, wala pong nagagalit. At walang nagtatampo sa business sa akin sa akin. Nasabi ko naman noon na medyo kumurot yung pagbuwag ng kagwang, pero tinanggap natin kasi yun na yung desisyon di ba? So, sa akin more on lang ako positive way, more on positive way. At darating din yung araw na bibisita ako sa KB. Hintayin nyo lang kasi tight tayo sa budget Siyempre, kailangan natin ng panggasolina. Ngayon medyo tight tayo at buti na lang, 'di ba, may nagpaabot ng pagmamahal nung nakaraan. Yun, salamat nga pala kay Ate Soy, yung sa grocery at saka may cash. Kay Tita Teacher, nagpaabot ng nag-send ng 1K. And then kay Ma'am Cynthia Ira ng Japan, nagpaabot ng 2K. So yun, may nagagamit po ako hanggang tong week na to na pamasahe de Amaro. And then nakapagbayad kami ng bills kasi dalawa na yung kuryente. Ang poproblemahin ko na lang itong wifi at may bill pa na isa. So sana pagkatapos ng meeting namin makabiyahe na po kami. So yun mga minamahal kong ka-business, mga minamahal namin viewers, at sa mga ka-BJ natin dyan, mga kabay, mga kabugbugan, lahat-lahat na, mga ka-adventure, ka-journey, sure naman nanonood kayo. Napayapaan lang. Tuloy lang tayo sa buhay natin. Nagkanya-kanya man kami ng landas. Yung hangarin at kagustuhan naming, 'di ba, magpatuloy sa buhay, yun ang aming tinatrabaho ngayon at sana nga, 'di ba, umasenso, 'di ba? Sino bang ayaw umasenso? So yun mga minamahal namin viewers, patuloy natin suportahan, siyempre ka business official.
Papa Dins TV, Miss KB Official, Bebus Budang Official, Bong Kadol, Bong Dakol, yan, Bong Dakol, Kuya Bornok, di pa ba? Yan, si Kuya Damo. Uy, congrats Kuya Damo ha. Naki-ride on ka sa issue, tumaas yung views mo ha. For the views ba yan? Joke lang. Ako, siyempre, sino ba naman ayaw ng mag-views ang channel, di ba? Diyan tayo kumikita eh. Kahit ako din naman eh. Diba? Kung gusto ko talaga mag-views, tutuloy-tuloyin kung puro issue ang aking iba-vlog. Pero hindi ako ganun eh. So, huling vlog ko na to patungkol sa ganyan. At abangan nyo yung mga magiging vlog ko sa mga travel namin sa pagdi-deliver ng libro. At syempre yung mga lulutuin, mga pagluluto. At yun, hanggang sa susunod na video. We love you all. Alright?